7. Now in these days, and the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrew because their widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." And what they said pleased the whole gathering. And they chose Stephen, a man full of faith and of Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Barnabas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch. So this they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. Let's pray. Lord, praise salamat po God sa ating thank you for bringing us here, gathered together as a family, as a church, to hear thy word preached. Lord, help us through the Spirit to understand and to put into practice yung mga salita mo, Diyos, na aming maririnig. Samahan mo kami sa pangunay ng mga Espiritu at pagpapatuloy sa pag-aaral ng mga salita. May your name only be glorified sa aming mga mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So nakita po natin nung nakaraan natin pag-aaral that Satan is doing anything to stop spreading the gospel. Pagkatapos ng pagaling ng mga apostol, pinersecute sila, kinulong, malaya, nangaral, muli, binagit, inarap sa Sanhedrin, at napalaya ulit, at sila ay nagpatuloy sa pagbibigyan ng Ebanghelyo. Sabi sa chapter 5, verse 42, yung nakaraan natin pag-aaral, and every day in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that Christ is Jesus. And dati pong pasay, no, ay tinuturo po dito the priority of preaching. Proclaiming the Word of God is the primary purpose of the Church of Jesus Christ. At ito pong si Satan ay gagawin niya ang lahat to distract God's people doon po sa kanyang purpose sa kanyang iglesia. So, ito pong pasahin natin ay manonotice po natin sa verse 1 pa lamang. Ay nandun po yung murmuring, yung complaining, and unhappiness among the disciples doon po sa early church. At hindi lamang po noon nangyayari ang mga ito, maging sa kapanahonan natin, ay nangyayari po itong mga murmuring, complaining, unhappiness, no, dahil hindi raw pantay-pantay yung pagtingin ng mga leaders, especially kapag yung pastor
ay may tinititigan kesa sa tinitingnan. Makikita mo natin yung complaining and murmuring sa mga miyembro. Hindi lang po noong panahon nila Apostle Peter and John, yung early Christian, but maging sa kapanahonan natin ngayon. At sabi po na isang commentaries, ang araw daw po ay siya pumasok sa kanyang opisina at pagpasok niya ay nakakita siya ng drop sa kanyang table at tinignan niya ay dumi ng rat. So, inassume niya na may nakapasok na rat sa kanyang office because mayroong ebidensya ng drop doon sa kanyang table. So, sabi niya, mayroong rat dito sa ating office. At siyempre, pagpasok niya, nakita niya, bakit may drop? Nag-isip siya kung ano nandun. Why do this guy? Ay inisip niya na may rat. Tapos nakita niya, may dumi ng rat doon. At even daw sa iglesia ng Diyos, pag nakakita daw tayo ng mga drop, o mga bagay na hindi kanais-nais or against sa nais ng Panginoon, then cause well, hindi mo titingnan ka, tabi niyo. Satan is always opposing the church, but he ina-alterate niya po yung kanyang methods. Paiba-iba yung kanyang methods. Noong nakaraan, ginamit niya yung mga Sadducees, mga Pharisees. Pagkatapos, hindi niya nakuha sa labas, pumasok sa loob, Sapphira, at si Ananias. Then, nag-fail na naman siya. Ginamit na naman niya yung mga Sanhedrin. Again, nag-fail na naman siya. At dito sa 6, ay ibang method na naman yung ginamit niya. Sometimes, he bring opposition from without. Sabi ko nga po, sa outside, no? Nag-fail siya sa outside, susubukan niya sa inside. No? At pag nag-fail siya sa inside, hindi pa rin siya titigil. No? Because magpapatuloy siya. No? Sabi nga, kung tayo, mga mananampalataya, ay nag-overtime na may palaganap ang salita ng Panginoon, siya rin ay nag-overtime, no? Para i-distract o ihinto niya yung pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. At dito sa ating pasahe, nakita po natin that Satan is working within the church by causing the people to murmur against each other. So, lagi niya pong sinusubukan i-extract itong mga disipulo, no, from their primary work of preaching the word of God by calling their attention to the need for social service within the church. Yun po yung problema dito sa chapter 6, verse 1 to 7. Especially yung sa ating text, yun natin po dyan, yung food distribution doon sa mga balo, sa mga widow. Subalit, yung mga apostol ay hindi po nagpa-distract doon sa mga ganitong pangyayari. Bakit? They were called by Jesus Christ Himself to preach the gospel, which is, yung pong gospel is the power of God unto salvation for everyone who believes. Ano po natin yan?
Sinabi ng ating Panginoon Kristo sa mga disipulos, seek first the kingdom of God and His righteousness, not the things of the world. Yung pong kingdom of God and His righteousness, yung kanilang hanapin, hindi daw yung mga bagay ng sangguniang ito. Bakit? Because man's souls is infinitely more important than his body. Yung kaluluwa ng tao ay mas mahalaga kaysa sa katawan. Sabi nga po, what does it profit a man, no, kung gigain niya yung whole world, yet losses his soul? So the only way sinner can be saved is through the proclamation of the gospel. Kaya po nung ating scripture reading kanina. When they heard the disciples murmuring, the apostle established a certain organization to deal with food distribution, no, in an equitable way. At ito po yung kahalagahan ng order, the importance of order. So ito pong pasahe sa scripture na ating pinag-aaralan ay nagtuturo din po sa atin for a certain amount of organization sa iglesia. No? Kaya meron po tayo mga ibang mga ministry na ginagampanan ng iba't ibang mga kapatid. Kasi hindi kaya po ng iisa lamang. Kaya merong mga iba't ibang ministry at iba't iba yung gumaganap po nito. So marami daw o mayroong mga Christian din na nag-o-oppose dito sa uri ng organization. At ang sabi daw po nila na ito daw pong organization ay hindi spiritual. To them, it is unspiritual to be organized. So yung daw po mga mga churches na yon, wala po silang pastor, wala silang membership, at natutuwa lang sila kung ano yung ginagawa nila as the Spirit leads. So ito daw po is a nonsense and confusing because our God is a God of order. There should be some organization in the church because God is a God of order. In 1 Corinthians 14:33 and 40, mababasa po natin doon, God is not the God of disorder, but of peace, but everything should be done in a fitting and orderly way. We must have to look at the world God's created and see divine organization. For example daw, sa tahanan, at home is not a place of disorder. Kumusta naman po yung mga tahanan natin? Kanya-kanya po na. Yung anak, bahala siya sa kanya. Yung nanay, yung mga gulang, bahala siya, walang pakialaman. Hindi po ganun. Sa tahanan, meron ding order. No? Kasi, sa aklat ng Panginoon, children are to obey parents. And wife is to submit the husband. And the husband is to obey God. For yung order. Nabaliktad dyan, then it's not biblical. Hindi po yung design ng Panginoon. Kapag yung husband ay nag-submit sa wife, then tanggalin na natin yung division. Kasi kanina sabi po ron, wife submit the husband. But the husband must love the wife. No? Kaya sabi ng wife, hindi ako nagsasubmit, hindi naman niya ako mahal. Yung husband, hindi naman siya nagsasubmit,
Kasi baka mo siya mamahalin. So, hindi yun ang order. Yung order, children, obey the parents, wives, submit to the husband, husband, obey God. Order. And additionally, in the church itself, God gave gifts of pastor and teachers to equip the saints for the work of the ministry. So organization is not unnecessary or unspiritual. What is not spiritual is a dependence on organization rather than on the spirit. Yung hindi po maganda kapag nagdepende na yung church din sa organization. Yung organization na yung sinusunod, hindi na yung leading ng mga spirit. Yung hindi maganda. So in Acts 1-7, chapter 6, he speaks of the appointment of deacons to carry on the social services of the church. At hanggang dito po sa point na to, yung mga apostle ay sila po yung patuloy na nagpipreach ng gospel at sila rin yung mga tumitingin sa mga poor, sa mga widow. Pero nakita po natin sa mga makaraan natin pag-aaral, dumami na po sila. From 120, 3,000, 5,000, then wala nang bilang. Hindi na mabilang. Hindi walang bilang. Hindi na mabilang. Kaya nahirapan na po yung mga apostle na yung focus nila ay sa preaching ay hindi na nila magampanan yung sa social services. Kung kaya nagkaroon ng conflict dito. At hindi lang yung naging dahilan. Meron pa po, no? But when the people began to murmur and complain about the inequitable distribution of food to their widows, so nag-appoint po ng 7 men, ito po mga apostles, to carry on social service function so that they could devote full time to prayer and the preaching of the Word of God. At dito rin po sa ating pasahe, makikita po natin dito yung problem of discrimination. The first thing na titingnan po natin dito, yung pong problema patungkol doon sa discrimination. So yung growth po ng church ay papaki. The growth of the church had produced certain administrative problems in the early church, at ito po ay ginamit ni Satan para i-destroy yung church from within. Pagkatapos sa without, sa labas, pinasok niya sa loob, tapos ginamit niya naman yung labas, nag-fail na naman, ngayon ginamit niya naman yung loob. Hindi po siya humihinto. At ngayon naman ay sa pamamagitan ng murmuring and complaining against each other. The early church consisted only of Jews, but meron pong dalawang group of Jews. Ano po yung dalawang group of Jews na bumubuo doon sa early church? Ang una pong grupo ng Jews ay yung native Jews na kilala sa pangalan sa grupong Hebraic Jews. Hebraic Jews po yung una. Tapos yung pangalawang grupo ay yung mga foreign Jews na kilala po sila ng mga Hellenistic Jews. Kaya po dito sa ating pasahe, the Hellenistic arose against the Hebrews. Itong mga Hellenistic ay nagmamurmur, nagko-complain
against dito sa mga Hebraic Jews. Itong mga Hellenistic Jews, ito yung mga Jews of the dispersion. Pinagkalat no? Sa diaspora. No? At itong mga Hellenistic Jews ay sila po yung sasalita ng Greek language. At yung culture nila at outlook ay Greek. Yung kanilang style, lifestyle, yung kanilang language, Greek. Ito po mga Hellenistic Jews. Sila po ay more liberal than the Hebraic Jews. Yung pong Hellenistic Jews, ang ginagamit po nila, yung pong Septuagint, no? Which is the Greek translation of the Bible. No? Yung Septuagint, translation of Greek Bible. Hindi po sila gumagamit ng Hebrew Bible. No? At sila ay nag-worship doon sa kanilang mga synagogue. At ito pong mga Hellenistic Jews, ito pong mga pinagkalap, no, of the diaspora, ay nandun po sila sa Jerusalem noong day of Pentecost. No, kung maalala po natin, noong the day of Pentecost, doon sa Acts 2, 8-11, sabi po doon sa Acts 2, 8-11, then how it is that each of us, mga Hellenistic, no, hears them in his own native language. Mga Parthians, Medes, the Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the part of Libya near Cyrene. So visitors from Rome. So Cretans and Arabs. Sabi nila, narinig natin that they declaring the wonders of God in our own tongues. No? Di ba sabi sa ating mga pag-aaral, even yung mga karatig po ng Jerusalem ay tumungo doon sa Pentecost dahil narinig nila yung kamanghamanghang nagaganap noong Pentecost. No? Many of these foreign Jews heard the gospel, were converted, and joined the church. Sino naman itong mga Hebraic Jews? What about the Hebraic or native Jews? Ito daw po yung mga born in Palestine. They spoke Hebrew and Aramaic. Yung salita nila, Hebrew at Aramaic. So, yung Hellenistic, Greek, yung kanilang language. At gumagamit po sila ng Hebrew Bible. Ito mga Hebraic or native Jews. They were conservative who zealously maintained the Hebrew culture. No, Hebrew culture naman yung kanilang sinusunod. Yung Hellenistic, Greek culture. They would say, no, sinasabi daw po itong mga Hebrew culture, "Cursed be he who teaches his son the culture of the Greek." Parang Samaritan at sa mga Jew, mag-aaway sila. No? So ito naman, Greek at Hebrew. No? Consider daw nitong mga Hebraic Jews na superior sila dito sa mga Hellenistic Jews. No? As we see in Saul of Tarsus, no?
kung paano siya mag-boast. No? Si Saul na naging Paul. No? Sabi niya, siya ay Hebrew of Hebrews. Sabi ni Saul na si Paul. No? The Hebraic Jews were considered the first class. At ito daw mga Hellenistic Jews ay second class. Ito daw mga Hebraic, first class Jews sila. At yung mga Hellenistic, second class Jews. At kapag may na-convert ng mga Gentiles, sila daw yung third class. Third class. So merong discrimination. May class. At hindi lamang doon sa panahon nila nangyayari. There were also Hellenistic Jews, widow, in the early church. Yung mga asawa, itong mga na-convert nung araw ng Pentecost. No? Many foreign Jews, including yung mga widow, no, ay dumating sa Jerusalem, no, para daw doon sila mamatay doon sa Holy Land. Kayo ba gusto niyo doon sa Holy Land? O doon sa Holy Land? Yung butas-butas na lupa. Merong isang pastor, napadaan daw siya sa Holy Land nung mag-preach siya sa isang lugar. No, kung kaya't siya nalate dahil nadaan siya dun sa Holy Land. Yung pala, pool. Butas-butas na lupa yung nadaanan niya. No, kaya't, so, nais nilang mamatay dun sa Holy Land. Kung kaya't sila yung nagtungo doon. Kung kaya't maraming mga widows who were poor and incapable of working became Christian and thus needed to be taken care of by the early Christian church. Kailangan silang alagaan. At makikita po natin sa Old Testament, sinasabi po ron, the Jews, they should take care of their widows and orphans. At sa New Testament, mababasa po natin about sa ating Panginoong Kristo, raising up a young man who had died. No? Kung maalala yun, yung binuhay ng ating Panginoon, yung kanyang magulang, no? Yung kanyang ina ay widow. No? At mababasa din natin na ang ating Panginoong Kristo ay kinondemn nito mga Pharisees who rather than helping widows, shallow them up by taking away their means. They devour widows' houses. Jesus said doon sa Matthew 23-14. Pati yung mga widow ay kinukuhanan ng mga meron sila itong mga Pariseo. No? Kung maalala yung preaching natin nung nakaraan doon sa widow na nagbigay ng kanyang 2 sentimo. Ganun po yung mga Pariseo. No? Yun na lang yung kanila ay kinukuha pa. Yung another side lesson yun na lang yung kanya, binigay pa. But on the Pharisees side, yun na lang yung kanya, kinuha pa ng mga Pariseo sapagkat siya ng turo sa kanila. Sabi sa Matthew 13-14, no, they devour widows' houses. At ito pong si Dr. William Barclay, ito si William Martinez, dinescribe niya po itong mga Jew, how they took care of their widows. Pinag-aralan niya po ito at kanyang nakita na doon daw sa kanilang synagogue ay merong routine custom. 2 collectors went around the market and the private houses every Friday morning and made the collection for the needy, partly in money and partly in goods. May kumukolekta po. At later in the day, kahapon, ay i-distribute po nila ito. Paano yung kanilang pag-distribute? Those who were temporarily in need received enough
to enable them to carry on. And those who were permanently unable to support themselves received enough for 14 meals. 14 meals, 2 beses silang kakain sa maghapon, so enough for isang linggo. So, susunod na Biyernes, mangolekta na naman. Diba? Mangolekta sila morning ng Friday, i-distribute sa hapon. Kapag talagang wala pa, permanently, bibigyan na ng 14 meals, katumbas ng 7 days, 2 beses sa hapon. Pero yung medyo kulang ng konti, ay binibigyan din naman nila para makasapat sila sa kanilang pangangailangan. So the funds from which this distribution was made ay tinatawag po itong kupa or basket. No? At in addition to this, meron daw pong house-to-house collection was made daily for those in present need. No? At tinatawag naman daw po itong tamboy or trade. So, dalawang pangalan yung kanilang collection. Meron sa marketplace, no? At meron sa mga house-to-house. Ganun po sila ka-dedicated sa pag-support doon sa mga widow, itong mga Jews. So the Jewish people knew their responsibility of taking care of the fatherless and the widow. At ito pong early church ay ganun din po yung kanilang ginagawa. But, nababasa po sa ating pasahe na nagka-problema concerning doon sa unequal distribution to the Hellenistic widow. Kasi sinasabi nitong mga Hebraic Jews, they are second class. So second class din yung distribution na binibigay sa kanila. So the same thing, hindi lamang sa politics, maging sa churches, may mga nangyayari na ganito. Kung ito ay nakikita lang natin sa mga politician, pag malapit ka kay kapitan, mas marami kang makukuha. Kapag malayo, second class na lang, yung mga pinagpilian na, yung mga first class. So, meron din po pala ganito from sa early church. So, makikita din natin dito yung the destructiveness of discrimination. Before this time, ay may unity itong church. Nakita po natin yun sa mga pag-aaral natin in chapter 2. Mababasa po natin doon, sabi po sa chapter 2. No one claimed anything to be his own. But those who had property sold it, brought the money, and placed it at the apostles' feet for social services. Sa Acts 2 po natin mababasa yun. No? So that there were no poor people in the church. May unity, may pagkakaisa, no, yung mga hindi yung bahay mo lang tapos ibenta mo, yung sobra-sobra nila. No? Kaya ng explanation ni Pastor. Hindi yung isa lang yung bahay mo tapos binenta mo pa. Pero may mga dalawang bahay, binenta yung isa, binigay po si. Tapos itong si Ananias at si Sapphira, ay meron silang extra lote. So, binenta nila, but kinupit pa yung binenta nila. Kanila na, kinupitan pa nila. No? So, noon, meron silang unity. No? Ang pagkakaisa. Para, sabi doon, yung mga poor ay mapunan yung kanilang mga pangangailangan. But, Satan ay naghatid na naman siya ng disunity and discourse dito sa iglesia. Discrimination raised its ugly head. To sa verse 1, the poor widow of Hellenistic Jews were neglected
in the daily distribution of food. At ang mga Hebraic Jews, ang kanilang rason, sabi ko nga, second-class Jews deserve second-class treatment. We're partly responsible dito sa nangyayaring discrimination. So the apostles were also somehow responsible for the situation because sila yung in charge ng money for social service. So yung pong discrimination ay matagal na pong problema ito. Meron pa. At maging sa mga modern churches ay nangyayari po ito. People have always tried to satisfy people by group. Yan, nagkakaroon ng grupo-grupo. May mga faction pa. Whether black or white, rich or poor, educated or uneducated people. Kaya sa US, black na rin yan, white tayo. Diba? Mayroong mga gano'n. So, sa church ay gano'n din, no? Panahon nila, even sa panahon natin. Sabi nga po, sa mga panahon natin, black churches is for black people only. No? Pag kayo manggi lang. Walang black dyan, no? Walang white. Pero kayo manggi lang. Chinese people, Chinese din. Yung mga Chinese dyan. No? Kapag mga puti, yung church ay sa mga puti lang. No? And so on and so forth. Meron mga churches. Overweight. Mga mayayaman. So mayayaman lang na doon. Kasi kaya naman pumunta yung mahirap. Di ba? Parang hindi siya in. Ganun yung mga discrimination. Ngayon. There has always been a view that somehow people are unequal. At ito daw view na to ay present doon sa early church at even sa kapanahonan natin ngayon. Whenever such prejudices are present in the church, ito daw po ay indikasyon that Satan is at work. Satan hates any unity and accord. Galit siya kapag nagkakaisa ng bawat tao. Kaya gagawa siya ng paraan para mapalabog, masira yung pagkakaisa at yung one accord ng mga mananampalataya. At pinapalitan niya ito ng mga murmuring, complaining, but yung daw pong discrimination has no place in the church of Jesus Christ. Amen. Lahat ay pantay-pantay. Tanda, bata, no? May ngipin o wala, mataba o payat, sa Panginoon ay pantay-pantay. Mahirap o mayaman, no? Pogi, pangit, no? Maganda. Alam mo, mataba hindi kasali. Pag mataba, mas kasali. Dahil malaki yung pwesto. So, sa iglesia ng Diyos, walang discrimination. Lahat, pantay-pantay. No? Kahit sinong pumasok sa atin dyan, welcome siya. No? Welcome siya na makinig at makabahagi, makasama sa iglesia ng Diyos. Kung nagdi-discriminate lang yung Panginoon, ay wala tayo ngayon dito. Kung pipiliin niya lang yung hindi mga pasaway, yung pasaway na kagaya natin. So, lahat tayo wala. So, sa Panginoon, walang diskriminasyon. Kaya, kung sasabihin mo, hindi na ako tatanggapin ng Panginoon dahil yung kasalanan nila ay maliit lang, yung sa akin ay malaki, huwag mo pong isipin. Sabi nga, the more the sin, the more the grace abound. Pero huwag ka naman
magmumorsin. Magmumor yung grace mo. So wala kang idadahilan. No? Kahit sabihin mo pang ikaw na yung pinaka sakul, ay magiging cool ka kapag kinilos ka ng Panginoon. Because Jesus Christ has destroyed all enmity between people by His death on the cross. He has brought Jews and Gentiles together and reconciled them to God. Wala nang Jews, wala nang Gentile sa Panginoon. Lahat tayo ay pagkaibigay. Because He removed yung wall, yung barrier. Noon, yung Jew lang, yung nasa worship area. Yung mga Gentiles ay sa outside. No, ngayon, tayo ay kasama na. Kasi tayo ay Gentiles. Hindi ka Jew, Gentiles ka. So tayo ay Gentiles. At kasama tayo kabahagi sa Iglesia ng Panginoon Jesus. Therefore, it is absolutely kasuklam-suklam to display such evil discrimination in the Church of Jesus Christ. Sa Galatians 3:20-29, nababasa po natin doon, there is neither Jews nor Greek, slaves or free, male nor female, for you are all one in Jesus Christ. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. At doon po sa 4th chapter ng Ephesians, sinasabi po ron, no? Book of Ephesians chapter 4, we are told to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. At nagbigay po dun siya ng 7 reasons why there should be unity and love in the church. Ephesians 4:4-6. Mababasa po natin doon. What is the reason that we should unite? Sabi po, there is one body and one spirit, just as we're called to one hope when we were called to one Lord. One faith, one baptism, one God, the Father of all, who is over all and through all and in all. So as Christians, we all are sons of God, member of one family, who will be together in one heaven. So division and discrimination in the Church of Jesus Christ is not of the Holy Spirit. And anytime na maka-observe daw po tayo ng ganito, we must recognize that Satan is at work, or Satan comes in. The truth is, there is no difference between believers. So kapag ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoon Kristo, ay magkakaparehas na tayo. No, ay kasi siya Baptist siya Methodist siya born again siya. No, hindi po ganon. Pare-parehas na tayo. Kung tayo ay pare-parehong mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. All we have sinned, and only on the basis of grace we are saved. Does God oppose all evil discrimination in the church? So at nakita po natin, pagkatapos natin nakita yung destructiveness of ng discrimination, makita naman natin yung delegation deals with discrimination. Nagkaroon po ng delegation. The early church was experiencing problem of discrimination. At makikita po natin dito yung delegation. Naunawaan po ng mga apostol yung principle of delegation mula pa doon sa Old Testament time, noong panahon ni Moses. Ano po yung mga memorya ng mga kapatid? Doon sa Exodus chapter 18,
noon pa lang ay nagkaroon na po ng delegation. No, hindi lang panahon ng ng early church. No, sa Exodus chapter 18, makikita po natin doon, no, si Jethro, yung father-in-law nitong si Moses, ay binisita niya itong si Moses doon sa disyerto ng Israel. At nung na-observe ni Jethro on how Moses had this hard work, no, sa pagda-judge ng mga tao, no, mula sa umaga hanggang sa hapon hanggang sa gabi, no, siya po ay pagod na pagod, worn out, no, at ito pong si Jethro ay pinayuhan niya itong si Moses. At naalala niyo po ito kasi magaling po yung ating memorya sa mga history. Sabi ni Jethro kay Moses, "What are you doing? What you are doing is wrong." Sabi niya sa verse 17 ng chapter 18, You and these people who come to you will only wear yourself out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Listen now to me and I will give you some advice. Sabi po ni Jethro kay Moses, and may God be with you. You must be the people representative before God and bring their disputes to Him. So, si Moses, representative siya ng mga tao sa Panginoon. No? Then teach them, yung mga kasamahan niya, the decree and laws, and show them the way to live and the duties they are to perform. But, ni Jethro, but select capable men from all the people. Men who fear God. No, hindi lang basta sila pipili lang. No? Merong qualification. Sabi niya, men who fear God. Trustworthy men who hate dishonest gain and appoint them as official over thousands, hundreds, 50s, and 10s. So yung pong principle dito ay ginaya rin dito sa Acts dahil sabi ng mga apostles, no, sa mga disipulo, sabi niya, the full number of the sa verse 2, and the 12 summoned the full number of the disciples, said, "It is not right that we should give up preaching the word and God to tables, to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you." Hindi kayo kukuha sa labas. No? Among you. Ganun din dito, sinabi ni Jethro. No? Select capable men from all the people, men who fear God. Sabi niya dito, no? 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom. No? At i-appoint sila. Doon sa nakaraan, sabi, ay 1,000, hundreds, 50s, and 10s. Have them serve as judge for the people at all times. But have them bring difficult, yung mahihirap na kaso, yun na lang ang dali nila sa iyo. Sabi ni Jethro, kapag hindi kaya ng isolve, dali na lang sa pastor. Sabi, dali na lang kay Moses. Pero pag kaya ng isolve ninyo, solve na ninyo dyan. So, at sabi po sa verse 24, Moses listened to his father-in-law and did everything he said. Ginawa niya yung lahat ng in-advise nito ang kanyang biyanang lalaki. Social service is important. Serving
taking care of the widows and the fatherless ay napakahalaga po noon sa panahon ng mga early church. No? Subalit, ito pong sa mga apostol ay hindi ibig sabihin na ito lang ang kanilang gagawin. Kailangan nilang mag-delegate doon sa mga ganitong mga gawain. Kung kaya po ay nag-delegate po tayo yung siguro isang buwan na yung nakaraan o last year, no, doon sa mga follow-up. Naalala niyo po? No? Naalala niyo po yung delegate na pinagbotohan natin noong last year, isang taon na nakakaraan, yung sa mga follow-up of the members, committee of the events, tapos meron pang ibang mga ministries at may mga ministry pa. No? So, nire-remind po tayo nitong ating mensahe sa hapon na ito. No? At pagkatapos nag-delegate, no, at makita rin po natin dito the priority of preaching the gospel. Ayun po yung ating title ng ating mensahe. So, nandun pa lang po tayo sa title. Yo, kundi na lang. Doon lang makikita natin yung priority of preaching the gospel. When the apostle heard about the problems with the distribution of the wheat to the widow, they acted immediately. Hindi sila na bukas na lang yan, masama na yan, ayaw na sila. Hindi, no? Ay, immediately ay nag-act po sila. The Spirit of God led them na to divest o maalis po sa kanilang responsibility yung mga ganitong ministry, no? So, na-delegate po. So, at yung ministry na yun ay naibigay po dun sa 7 na pinili po nila. At sila ay nagpatuloy dun sa kanilang pagkatawag sa pagpapahayag ng gospel about repentance and forgiveness of sin in the name of Jesus Christ. So, ito po ang ginawa ng mga apostol. Their first priority was the Great Commission of their Lord Jesus Christ na makikita po natin sa Matthew 28:19-20. No? Ito po yung ating kabisadong verse. At ito yung pangalan ng ating church, the Great Commission. So, pag sinabing the Great Commission, ay sa ulo na po natin yung therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything. Everything. Hindi lang part. No? Hindi lang Old Testament. Hindi lang New Testament. No? Kasi may mga church, Old Testament lang. Hindi ba naman, New Testament lang. Kasi Old na yun, sabi nila. No? But yung sa atin, the full gospel, 66 books of the scripture, no? Teaching them to obey everything I have commanded you. And dun po sa Acts 1:8, sabi po doon, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem. No, nakita po natin, sabi ng mga Sanhedrin, pinununo na ninyo yung Jerusalem. No, sa mga mananampalataya ng pangalan ito. No? So, ngayon, mag-move sila. As we go doon sa pag-aaral ng Acts, ay makikita po natin yung pag-ahayag nito mga disipulo. Until to the ends of the earth, no, kasama na po tayo doon. Kasi yung Acts is the incomplete book. Tayo po yung magko-complete. Gusto niyo po tayo mabahagi na sa Book of Acts na third volume? Incomplete books. Kasi magpapatuloy pa ito to the ends of the world. At kasama po tayo dito.
What a joy and a privilege na kasama tayong bubuo sa susunod na volume ng Acts. Susunod na si ganito ay pumunta sa ganito at siya pinugutan ng ulo. Wala yung mga apostol. Kami tutuloy natin to. Ano sila pinersecute? Ano sila pinatay? No? Are we ready for the Why did God call the apostles to preach the gospel? Yan. At tayo tinawag ng Panginoon upang tayo lang ba ay maligtas o escape sa hell at mapunta sa langit? Yun lang ba ang dahilan? Because man's fundamental problem is not food or any other material needs. Man's fundamental problem is sin. All men are under the wrath of God, and there is only one way of salvation, through faith in Jesus Christ, who died for our sins. Man's primary need, in other words, is for the gospel. So kung wala makakarinig ng gospel, sabi ng Romans, paano sila maniniwala? So somebody should preach, share the good news of Jesus Christ in the gospel. The Apostle Paul speaks very clearly about this in Romans 10:9. Sabi po niya, that if you confess with your mouth Jesus is Lord, ibig sabihin, Jesus of Nazareth, Jesus the Son of God, Jesus Christ who died on the cross, raised from the dead, ascended into heaven, seated in the right hand of the Father. If you confess your sin, that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So the preaching of the gospel is napakahalaga po, because salvation comes only from the preaching of the gospel of Jesus Christ. Kung kaya po si Apostle Paul ay nagpatuloy siya sa verse 14 ng Romans 10, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved, but they must first hear the gospel. Kailangan muna nilang marinig yung gospel. Paano sila tatawag sa pangalan ng Panginoon? So Paul was asking, how can anyone hear the gospel? Kung walang magpapahayag, at kung walang sinusugo. Marami pong mga missionaries, they go by their own. Hindi po sila ng church. But sa ating pag-aaral ng Acts, nakikita po natin dito na yung mga sinugo is sinugo po sila ng church. Yun po yung altar ng pagsubok. At maraming mga missionaries are not sent. Sila po ay nagtungo lamang. Nag-come up sa kanilang idea na kailangan nilang pumunta at maghayag ng salita ng Panginoon. But the issue is, are they called by God and sent by the church? It is the church that sent. Kaya yung mga apostle ko ay naunawaan nila, yung primary ministry was the preaching of the gospel. At sabi po nila, hindi daw po sila biktima
Dito pong Martha syndrome. Ano ba yung Martha syndrome? Hindi daw sila victim ng Martha syndrome. So on the other hand, kailangan din natin yung mga Martha. No? But dito, sa pag-aaral nung tumungo yung Panginoong Yesus sa kanilang tahanan, so sabi ng Panginoong Yesus, si Mary ay pinili niya yung mas mainam. No? Si Martha ay nandun sa abala. No? So, itong mga disipulo, sabi ko, they did not fall or victim to Martha's syndrome. Martha ay abala po sa maraming mga bagay, distracted sa paggawa ng mga bagay, iba't ibang mga bagay sa paghahanda at nakita ko na doon, yung pag natin binasa yung istorya. No? Only one thing is needful, sabi ng Panginoon. At tinutukoy niya po ito, yung gospel. No? Yung kanyang pagtuturo, yung pinili ni Maria. The most needful things, yung pong gospel. We need preachers who will preach the gospel. Sabi niya, preacher lang pala kailangan, so accepted kami. But lahat tayo na tinawag, we are all witnesses ng Panginoon. Witnesses to declare yung kabutihan na ginawa ng Diyos. Huwag daw natin sarilinin. Dahil natin na po yung kwento ng isang musician. No? Merong isang musician habang siya yung lalakad doon sa bandang Deira, no? Sa gawing opposite ng day-to-day. Meron po mga doon, bilihan ng instrument doon. No? Nakakita siya ng display na violin. No? At sabi niya, gusto ko itong violin na ito. No? So, sabi niya, wala akong pera, kailangan pag-ipunan para mabili ko itong violin na ito. Siya po ay nag-ipon. At nung kayo sa kanyang pag-ipon ay sumapat na yung pambili niya ng violin, ay bumalik po siya dun sa Deira, no, sa opposite ng day-to-day, sa corner. Nakita niya, wala na yung violin. May bumili na pala ng violin. No? So, tinanong niya dun sa nagtitinda kung sino yung nakabili ng violin. Baka nakuha niya yung kanyang phone number at makita niya yung lugar. Dahil gusto niya yung violin. No? Dahil siya ay magaling na musician, tumutugtog sa praise and worship. No? So, wala po mag-violin dito. At nakuha niya yung number, pinuntahan niya yung nakabili ng violin. At pagdating niya, ay nakita niya yung violin naka-display doon sa display nitong violin. Dahil sa pala ay nangungoleksyon ng mga instrument. No? At ang sabi niya doon sa na nakabili, pwede bang bilhin ko na ng violin na yun? Gagamitin niya nga sa praise and worship. Tutugtog siya. No? Tapos, ayaw nung nangungulekta dahil nabili na daw niya yun, collection niya yun. Sige, sabi ng musician, hindi ko na sa bibilin, pwede bang patugtugin ko na. Sabi niya, bago ako umalis, patugtugin ko na. Tapos, sige, sabi naman ng nakabili. Ginawa niya doon sa stante, tapos binigay niya doon sa magbibilin. Tinugtog niya, How Great Thou Art. Alam mo yung tinugtog. Tapos sabi nung, pagkatapos niya tumugtog, sinusuli na niya. Tapos sabi nung nangungulekta, sige, sabi niya, dalhin mo na yung bilhin. Para marinig ng lahat yung tinugtog niya na patungkol sa Panginoon. Amen. So, ganun tigtigil tayo. Huwag natin itago. Itugtog natin. Sabihin natin, speak natin, no? Sa iba, yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin.
Huwag po natin lagay sa mga museum. Yung ating mga Bible, huwag natin ang ilagay sa mga standards sa natin. At iniingat-ingatan natin, hindi nga alikabukay. Kasi nga, hindi na bubuksan. Gawin din po natin. Sabi niya, oh, kumusta yung Bible mo? Ay, pastor. Ayos na ayos pa po. Hindi nga naalikabukay eh. Hanggang sa stand eh. Di-display lang wala. No, huwag po natin i-display lang yung ating pananampalataya. I-share po natin. Ganito mga alagaan. So itong si Paul, ay instruct niya po itong si Timothy, no, about the priority of preaching. Sabi po sa 1 Timothy 4:15 to 16, be diligent in these matters, give yourself fully to them, so that everyone may see your progress. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. You will save both yourself at yung mga makikinig sa iyo. At dun sa 2 Timothy 2:2 to 4, sabi po ni Apostle Paul, Timothy, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable men who will also be qualified to teach others. Endure hardship with us like good soldier of Jesus Christ. No one serving as soldiers get involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Kung paano daw yung soldier nais niyang i-please yung commanding officer niya, ay ganun din po tayo. Ay please natin yung ating commanding officer. Sino ba yung ating commanding officer? Hindi po yung ating mga asawa, yung commanding officer. Kapag sinabi ni Mrs., yes darling, yung commanding officer po natin ay ang Panginoon. Ay kailangan po natin i-please ang Panginoon. There must be total concentration in this matter of preaching the word. 2 Timothy 4:1 to 2, no? Sinabi po ni Apostle Paul, in-encourage niya po itong si Timothy to continue to preach the gospel. Sabi po niya, in the presence of God and of Jesus Christ, you will judge the living, who will judge the living and dead. And in view of this appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So the apostle refused to be distracted from their primary occupation of preaching the gospel, to wait on tables. So they called together an assembly of the disciples and said to them to delegate this responsibility. No? At yun po ay sa mga trustworthy, honorable, spirit-filled, wise people whom they could commission to do this job. So social action, political action, talking about food and clothing, medical aids, ay hindi po ito yung mas malaga para sa mga pastor sa kanilang pagkain. Social services is not the primary mission of the church. In fact, it is a secondary. What is primary is the salvation of the soul. So the most important things we must know is that man has an immortal soul. Meron daw tayong immortal soul, and it is appointed to us once to die and then face judgment. We must realize the overwhelming reality that there is a hell, there is a heaven,
and there is God to whom every man must give an account. Yan po yung ating isipin. Jesus did not come only to minister to physical needs. Maalala po natin sa chapter 6 ng John, yung nagpakain ng ating Panginoon sa Kristo. Gusto po nila forcefully na gawin siyang king because na sustain po yung kanilang pangailangan physically, but hindi po yun yung tinungo dito ng ating Panginoon. Hindi siya ay humiwalay at umalis. No? Bakit daw hindi siya nag-react nung siya ay gagawing king? Because their physical need were taken. But Jesus refused, no, to be a king sa ganoong kapamaraanan. Bakit? Because Jesus knew his primary mission was not to feed sinner, but to die for them, that they may be made son of God. Hindi po siya dumating para i-feed lang yung mga masagal. Bagkus siya ay dumating upang mamatay para sa kanila, upang sila ay maging anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay naging tao upang mamatay, upang ang tao ay maging anak ng Diyos. So in Acts 3, therefore, brothers, pick up from among you good repute, full of spirit and wisdom. No? Hindi po sila kumuha outside. Kumuha sila within. But meron pong qualification na binigay dito. At doon din sa Timothy, no? Ay merong qualification na binigay doon para sa mga deacons. Makikita po natin yung kailangan dito yung character. At yung character dito ay may halimbawa doon ka sa Acts, no? Yung 10, itong si Cornelius, sabi nung kanyang auhan, Cornelius daw is God-fearing, no? At righteous sa harapan ng Panginoon. At dun sa Timothy, dinidescribe din dito na si Timothy is a reputable person. Yun po yung mga sabihin mo sa character. No? Meron din yung deacons dito sa 1 Timothy 3:8, sabi po ni Apostle Paul, andito po yung mga qualification na inilagay ni Apostle Paul para sa mga deacons. Deacons likewise are to be men worthy of respect, sincere, not indulging in much wine or not pursuing dishonest gain. They must keep hold on the deep roots of the faith with a clear conscience. They must first be tested, and then, if there is nothing against them, let them serve as deacons. The same way, their wives are to be women worthy of respect, not malicious talker, but temperament and trustworthy in everything. So character matters. Mababasa din po natin sa Ephesians 4:7, but to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. It is the grace of ministry to teach one it is given. Which one is given? Yung grace of ministry. No? Sa 1 Peter 4:9, sabi po doon, offer hospitality to one another without grumbling. Offer ka nga ng hospitality, reklamo ng reklamo. Wala. Sabi ni Apostle Peter, ang offer hospitality
one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speak, he should do it as one speaking the very word of God. If anyone serve, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. So, this is the priesthood of all believers. They can do a lot of things when everyone is working on the basis of the gift each person will receive. So, kapag po ikaw ay mananampalataya, sigurado meron kang gift. Kahit isa lang yan, ay gamitin po natin. Iba-ibang gift, iba-ibang use, at pag nagsama-sama natin gamitin yung gift natin, ay mas malaki po yung ating magagawa. Pag minsan sinasabi na isa, ay ito lang yung gift ko eh. Maliit na bagay lang eh. Pag po natin sabihin yun, kasi yung isang sasakyan, kahit yung maliit na tornilyo, ay may gamit. Kahit ganun lang yung screw, may gamit siya. Kasi may purpose siya para doon. So inilagay tayo ng Diyos sa kanyang iglesia, no, kahit yung gift mo ay maliit lang, mas na tinitingnan mo sa Diyos ay malaki kapag ginamit for His glory. Wag lang yung gift of yung gift ko kasi yung nakalimutan ko. Sabi na, ano ba yun? Yung gano ba? Yung namumuna? Ano ba tawag doon? Nagpa-flash. Yung ano yun? Yung Eh, pagka ang gift ay di po meeting. yung laging namumuna lang yung gift niya. No? Sabi, okay, marami na yun. May isang wag eh. Nasa dulo na nila ko. Hindi ko lang mabanggit eh. Pakibasa. So yun daw yung gift niya. No? Laging namumuna lang sa kapatid. No? Sabi ng pastor, naalala mo ba yung binigyan ng gift ng Panginoon na isang talent? Opo, pastor. Anong ginawa? Itinago mo na. Sabi pa. O, kung yung gift mo, yung namumuna ka lang, itago mo na yung gift mo. So, lahat po ay may gift, no? At yan po ay gamitin po natin sa Panginoon. Sabi nga, kapag hindi mo ginagamit yan, ay kukunin at ibibigay sa iba. No? At pag hindi mo ginagamit yung gift na binagkaloob sa iyo ng Panginoon, ay pupurol po yan hanggang sa hindi mo na magamit. Kasi nga yung kutsilyo, kapag hindi nagagamit, ay pumupurol. Kung hindi nyo alam yung gift nyo, no? Pray. And He will teach you, the Holy Spirit will lead you to discover your gift. At kung yung gift mo ay tagatapik lang ng kapatid, praise God. Ay may pinagdadaanan siya, pinapik mo lang. Ay na-comfort siya. It's a gift. Pero yung gift mo ay lagi ka lang nagko-complain, nagmamaraw. Itago mo na yung gift. So praise God that dito po sa ating iglesia ay na-delegate po yung mga ministries at may mga bagong mga delegasyon na naganap at may mga delegasyon pa. No? Yung pong mga may mga gift, no? Ay sabihan nyo lang po kami at titingnan natin kung saan fit